Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shout out kay Richard Libed. Shout out kay Renny Boy Tuya. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Napakahirap para sa mga taong mababa ang antas ng paglilinang, at dahil naabisuhan ang lahat na magtipon dito kanina, halos lahat ng mga tao mula sa mga sikat na tindahan na nagtatago sa iba't ibang lugar ay pumunta dito upang magtipon. Iyon ay 10,000 ng mga tao. Sa sandaling mangyari ang anumang gulat, nangangahulugan ito na ang eksena ay magiging ganap na magulo, kaya kahit na ang mga taong may mababang antas ng paglilinang ay subukan ang lahat ng paraan, kung ito ay nagtatago mula sa iba sa tulong ng iba, o palusot kasama ang mga may mataas na antas ng paglilinang, anuman ang lakas ng kalasag, sila ay nabubuhay pa rin sa matinding kahirapan, ngunit maaari lamang silang tumingin sa pintuan ng bodega ng alak na nasa paligid lamang ng kanto at kawalan ng pag-asa. Napakaraming tao kaya imposibleng makarating sila doon sa ganitong kaguluhan. Sa katunayan, patuloy na nagaganap ang mga insidente ng pagtapak, at maraming tao ang namatay hindi lamang sa pagulan ng dugo, kundi pati na rin sa pagtulak at pagyurak ng kanilang sariling mga tao. Ang espesyal na sugo na nakaputi ay nakatayo doon, na natitisad ng hindi mapigilan. Tapos na ang lahat, pasimpleng tumama sa ilalim ng lambak ang kalooban ng sagong nakasuot ng puti. Halos hindi na niya hinintay ang report pagkatapos ng bigla ang pagulan dito, nang husga lang siya base sa kasalukuyang visual na karanasan. Alam niya na ang 1/3 ng 10,000 tao ay maaaring bumalik ng buhay. Good luck! Mula sa simula ng labanan, ang aking sikat na tindahan ay nagpakilos ng halos 200,000 tropa, ngunit ngayon, maaaring wala pang 20,000 katao ang natitira. I really doubt na karapat-dapat tayong maging commander. Malamig na ngumiti sa ulan ang espesyal na sagong nakaputi. Sa sandaling ito, wala na siyang pakialam sa sarili niyang kaligtasan, gusto pa niyang tanggalin ang energy shield niya at mamatay sa malakas na ulan. Itinuring niya ito bilang paghingi ng tawad sa kanyang namatay na kapatid, at bilang paghingi rin ng tawad sa may-ari ng nayon na nagtiwala sa kanya. Kuya, bakit tumatambay ka pa? Tara, akyat na tayo dali. Napadaan si Heifeng sa sagong nakaputing damit at nakita siyang nakatayo roon na manhid, kaya hindi niya maiwasang magpilit. Mapait na ngumiti ang espesyal na sagong nakaputi. Kuya, paanong ikaw at ako ay magkakaroon ng dignidad na makitang buhay ang may-ari ng nayon? Sa halos 200,000 katao na lumalaban sa Han 3,000 lamang, maaari pang ang umatras at sabihing may halimaw sa kanila, ngunit ano ang resulta? Ang ninuno ay malubhang nasugatan at ang kanyang buhay at kamatayan ay hindi alam, ang mga taong sumikop sa ilalim ng lupa ay nasa kanyang sariling teritoryo, at ang rate ng pinsala sa labanan ay kasing taas ng 70%. Wala talaga silang mukha na makipagkita sa mga nakatataas. Bagaman, pagkatapos suriin ang buong bagay, maaaring hindi lahat ito ay kanilang pananagutan, tila dapat nilang gawin ang mas mahusay sa lahat ng bagay. Nakalink sa isa't isa, ang bawat link ay naging isang mahalagang link upang durugan ang malaking hukbong ito, mahirap matukoy kung aling mga hakbang ang gumawa ng mga nakamamatay na pagkakamali. Gayunpaman, imposible para sa iyo na ibukod ang iyong sarili sa prosesong ito at sabihin na hindi ito bagay sa akin. Brother, we don't have the face to see the owner of the village, but it's not the time for you to suicide to apologize. I have a higher position than you, and I have more brothers who follow me in the Liberal Arts Academy. Pagdating sa responsibilidad, hindi ako mas mababa sa pananagutan kaysa sa iyo. Gayunpaman, ito ang panahon na kailangan tayo ng mga kapatid, at kailangan din tayo ng pinuno, dapat nating pamunuan ang lahat upang magtiyaga. Halos madaling araw na, ang sabi ng may-ari ng nayon hanggat umabot tayo ng madaling araw,
darating ang mga reinforcement mula sa punong tanggapan. Sa oras na iyon, pagkatapos na tumahimik na ang lahat sa nayon, huwag kang mag-alala, kung gusto mong magpakamatay at humingi ng tawad, sasamahan kita. Panipi, sumulyap sa itim na hangin ang sagong nakasuot ng puti, kaya't naintindihan niya iyon. Ang may-ari ng baryo ang nagel-inang sa amin at nagtiwala sa amin, kahit na nabigo kami sa kanya, hindi namin dapat gawin ang mga bagay na masama, mamatay man kami, kailangan muna naming tapusin ang misyong ito. Sa paghahambing, ang itim na hangin ay talagang mas nahihiya kaysa sa puting sugo, at least sa proseso ngayon lang, ang White Envoy ang nagpilit na suportahan ng lahat ang Energy Shield. Para sa kanya, bilang espesyal na sugo ng Akademya ng Sining na sinusunod ng mas maraming tao, iba ang ginawa niya sa espesyal na sagong nakaputi sa kritikal na sandaling ito. Siya ang pangunahing responsable sa mga pagkamatay at pinsala sa oras na ito. Tumanggo ang sagong nakaputing damit, sumunod kay Heifeng, at kasama ang ilang mga elite, mabilis na umatras sa ilalim ng mga ambi ng pinto ng cellar. Captain, wala masyadong tao na nakatayo sa ilalim ng eaves, bilisan mo at buksan mo ang cellar door kung gaano karami ang makapasok, kung hindi, huli na tayo. Pagkaakyat ni Heifeng ay agad siyang sumugod sa harap ng kapitan ng gwardya. Ang kapitan ng Imperial Guard ay tumanggo, ngunit mukhang nahihiya. Napakunot ang noo ng sagong nakaputing damit, at walang balak na sisihin ang kapitan ng gwardya sa tono nito. Alam na alam niya na mas mahalaga para sa lahat na magtulungan sa oras na ito. Anong meron? May problema ba? Tanong ng envoy in white. Pagkarinig nito, halatang naramdaman ng kapitan ng Imperial Guard ang kabutihang loob na ipinahayag ng sagong nakaputing damit, kaya't itinigil niya ito at diretsyong sinabi sa kahihiyan, hindi naman sa may mali, kaya lang, para lang hindi masyadong malawak ang daanan papasok sa cellar, ngayon, sobrang gulo. Ang inaalala ko ay kapag nabuksan na ang pinto, ang lahat ay magsisiksikan para mabuhay, na maaaring magdulot ng ilang hindi kinakailangang casualty. Nagkatinginan ang sagong may puting damit at Heifeng at tumanggo. This kind of worry is not groundless, now everyone is in a panic, as long as they see a little chance of survival, siguradong iipit nila ang ulo at sisikip. I'm afraid there will be a serious stampede in the cellar, cause a lot of casualties. The key is that this will block our entrance, and more people will not able to squeeze in. Pagkatapos magsalita ni Heifeng, tumingin siya sa espesyal na sugo na nakaputi, Kuya, may paraan pa ba? Ang puting damit na sugo ay sumulyap kay Heifeng, pagkatapos ay tumingin sa kapitan ng Imperial na gwardya, ngunit kung hindi mo ito bubuksan, ang mga casualty ay magiging mas malala. Sa makatuwid, ang pinto ay dapat nabuksan. Ang ibig kong sabihin ay bago buksan ang pinto, maghanap ng ilang mga koponan upang suriin ito, ng pagkapit sa kamatayan. Kailangang ilagay ang mga tao, ngunit kailangan nilang ilagay sa mga batch. Ito ang pinakamakatwirang paraan, sa katunayan, ang anumang malakihang pagtitipon na nangangailangan ng unilateral personnel clearance ay dapat gumamit ng pamamaraang ito. Para sa mga kapatid na bantay sa loob, sabihin sa kanila na huwag maglinis. Wala nang saysay ang paglilinis ngayon, pagkapasok, hayaan mo silang mapanatili ang kaayusan hanggat maaari, sabi ng sagong nakaputing damit. Nagkatinginan ang kapitan ng Imperial Guard at Heifeng matapos itong marinig, ang kapitan ng Imperial na gwardya ay tumanggo, sige, tutulungan kitang magpadala ng mga tao para hatiin ang mga tauhan sa mga pangkat, order. Ang mga pinuno ng tatlong partido ay nagpasya, at ang itim na hangin ay agad na nag-organisa ng mga tao na magtayo ng pader ng tao upang mapanatili ang kaayusan sa pasukan. Mga kapatid, ang cellar ay pansamantalang nabuksan ng madali, ngunit para sa kaligtasan ng lahat, ang lahat ay dapat pumunta dito ng maayos hanggat maaari. Sigaw ni Heifeng, halos hindi natapos ang kanyang mga salita, sa susunod na segundo, maraming tao ang nagsisiksikan patungo sa mga ambi. At ang mga tao na nasa ilalim ng mga ambi ay nagsimula ring mabilis na lumipat patungo sa pintuan ng cellar. All of a sudden, although alam ko na sobrang gulo, pagdating talaga, parang patak sa balde pa rin ang mga paghahandang ito. Gayunpaman, ang gawain ay nagsimula na. Sa kwarto ng may-ari, biglang hinampas ng may-ari ang mesa at tumayo. Anong sabi mo? Emosyonal na sinunggaban ng may-ari ng nayon ang bisita at galit na galit,
biglang bumuhos ang hindi direktang malakas na ulan sa pintuan ng cellar, at sa ulan, maraming tao sa nayon ang namamatay. Oo, may-ari, ang cellar ay napilitang buksan ng maaga, gayunpaman, napakaraming tao ang nagsisikap na makaligtas, at ang pagkakasunod-sunod sa eksena ay napakagulo. Pagkarinig nito, hinampas ng may-ari ng baryo ang mesa. Ano ba? Ano ang ginagawa ni Heifeng at Bai Yi para sa pagkain? Hindi ba't nagutos na sila sa kanila? Paano pa sila mawawalan ng napakaraming tao? Master, kakaiba ang ulan ng dugo sa langit, nagmamadaling sabi ng nasasakupan. Pagkarinig nito ay natigilan din ang may-ari ng nayon. Oo, ito ang pinakabuod ng problema. Kung may mga pagdududa pa noon, ngayon, ang katotohanan na ang ulan ay bumagsak lamang sa isang lugar ay maaaring makumpirma ang teorya na may kakaiba sa pag-ulan ng dugo. Patawagin mo agad ang mga nagbabantay sa akin, pupunta ako sa eksena. Malamig na sabi ng may-ari ng nayon. Master, napakadelikado ng sitwasyon doon ngayon, ikaw, paano ka makakapunta doon? I can't control that much anymore. I don't understand this bloody rain. I can't sleep or eat well. Bilisan mo, recruit agad ng mga tao. Oo, hindi nagtagal, ang may-ari ng nayon ay mabilis na lumabas ng bahay kasama ang kanyang mga tropa, patungo sa cellar. Tsaka ito ang may-ari ng tindahan, umalis ang mga tao upang protektahan siya matapos mailipat ang mga imperial na gwardya sa paligid niya, kahit na hindi sila partikular na malaki, ang taong ito ay ganap na hindi magagapi sa tindahan. Sa mga tuntunin ng bawat isa sa kanilang paglilinang at kakayahan sa isang solong pag-ikot, sa katunayan, kahit na ang puting sugo at itim na hangin ay hindi kailanman sasamantalahin ang mga ito. Ito ay talagang medyo nakakatakot na sabihin, pagkatapos ng lahat, halos lahat ng mga miyembro ng escort team ay maaaring makipagkumpetensya sa pinakamahusay na mga sugo sa nayon sa isang one-on-one na tunggalian, hindi na kailangang sabihin, ang nakakatakot na lakas ng bawat isa sa kanila. Maraming tao ang nagmamadali, ngunit ang may-ari ng nayon ay hindi gumawa ng anumang pagtatanggol at nais lamang na makarating doon sa lalong madaling panahon. Bagamat walang pagulan ng dugo dito sa ngayon, maraming mga tagasunod ang naging napakapuyat sa daan, lagi nilang pinagmamasdan ang sitwasyon sa langit, kung may istorbo, siguradong magre-react agad sila. Maya-maya, nakarating na sila malapit sa cellar. Sigurado, sa sandaling malapit ka sa lugar na ito, makikita mo sa mata na ang nakakatakot at malaking pagulan ng dugo ay bumabagsak na parang walang pera. At sa gitna ng ganoong kalakas na ulan, ang mga nasa ibaba ay umaangal na parang multo. Bukod pa rito, ang isang malaking bilang ng mga tao ay namatay na sa ulan, na lubhang kahabag-habag, tumingin sa lahat ng paraan, may mga bangkay na nagkalat sa bukid, mga bundok ng mga buto, at ang mga nabubuhay ay nasa kaguluhan din. Siyempre, ang pinakamagulo ay ang cellar door. Dahil ang lahat ay sabik na sumiksik sa bodega ng alak, kahit na nauna na nilang binati ang lahat at hiniling sa lahat na panatilihin ang kaayusan hanggat maaari, ang kanilang sinabi ay isang bagay, ngunit ang kanilang ginawa ay iba. Lahat ay gustong mabuhay, sa katunayan ito ay kalikasan ng tao. Dumating na ang may-ari ng nayon. Habang malakas na sumigaw ang gwardya, sa ulan, hindi agad huminto ang napakagulong team, ngunit medyo apektado pa rin ang kabuuang sitwasyon. Ang ilang taong nakarinig nito ay napahinto sa pagmamadali, tutal nandito naman personal ang may-ari ng village, kaya sinong hindi matatakot. Ang gulo, anong itsura? Galit na saway ng may-ari ng nayon. Nakita rin ng espesyal na sugo na puti at Heifeng ang papalapit na may-ari ng nayon sa unang pagkakataon, at sila ay nagmadaling lumapit, na sinundan ng malapitan ng kapitan ng imperial na bantay. Subordinate, mangyaring tingnan ang may-ari. Nakilala ko ang may-ari ng nayon. Wala sa tatlo ang nang-ahas na magtaas ng ulo, kung tutusin, napakasama ng tingin ng may-ari ng nayon sa oras na ito, at walang natatakot na lalo siyang magalit sa oras na ito. You three can be regarded as the three most trusted people of this village owner, and not one of them. However, I really didn't expect na aabot ka talaga dito, you really let me down. Nang matapos magsalita ang may-ari ng nayon ay biglang bumagsak ang ulo ng tatlong tao. This subordinate is incompetent and has betrayed the trust of the owner. I asked the owner to punish me. As the commander of most of this time,
I always miss something, but these are not excuses. The fact is that my subordinate really made the situation very passive. Please punish me, nagmamadali ding sabi ng sagong nakaputi. Nang makita ito, umiling si Heifeng, Master, sa tindahan na ito, bukod sa iyo, ang pinakamalaking posisyon ay ang mga subordinate. Nagmamadaling sinabi ng espesyal na sugo na nakaputi, hindi po, Panginoon, ito ang problema ng mga nasasakupan. Ibinigay na ni Heifeng ang karamihan sa utos sa akin. Ako ang nagpapatupad at namamahala sa halos lahat ng buong labanan, kung may nangyaring mali, natural na dapat kong pasanin ang responsibilidad. Gusto pang magsalita ni Heifeng, ngunit naiinip siyang naputol ng may-ari ng nayon. Okay, tapos ka na ba? Now you have to fight for punishment in front of me and admit your guilt ha. I don't dare, nagmamadaling ibinaba ang ulo nilang tatlo. Natural ko na malalaman kung sino ang may kasalanan mamaya, gayunpaman, ito ay hindi na wala kang pagkakataon na magbayad sala para sa iyong mga kasalanan bago iyon. I don't want me to punish you, so you'd better be more conscious next time, malamig na sabi ng may-ari ng village, kalsada. Bawal patayin ang commander sa harap ng labanan, paanong hindi maintindihan ng may-ari ng village ang dahilan nito. Tsaka wala na talagang panahon para imbestigahan kung sino ang tama at mali sa ngayon, and this will not play in the current role or significance. Kakaiba, tumingin sa langit ang may-ari ng baryo, at nagmamadali ding tumingin silang tatlo. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!